So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Junan. Okay guys, it's been a week ulit, no? Pero syempre, sa channel natin tuloy-tuloy yung upload natin. Pero sa ngayon kasi parang nakapagpahinga ako ng almost a week. Not sure kung kailan yung huli kong review. Pero parang sobrang tagal na bago ako ulit magawa ngayon, no? So, ayun. Parang it's been a week. Parang it's been a week bago ako magawa ulit ng content. Pero, ayun. Balik tayo sa mga request videos. Balik muna tayo sa mga motos, no? Bago tayo mag-proceed sa mga flip top at saka mga FRBL, tsaka pulo. Ang dami kasing daming request sa mga ibang platforms. So, pero ayun, 'di ba? Nakita niyo naman yung mga previous na uploads natin, more on flip top naman. So, bawi muna tayo sa motos. So, ito yung Pamoso versus Dave Denver na request ni David Michael Santiago. So, shout out boss David Michael Santiago. Pamoso versus Dave Denver. Napanood ko ng live tong battle na to. Pero nung nung November pa to. So matagal-tagal na. So I think 7 months or 6 December. January, February, March, April, May. So 6 months, 'di ba? So tingnan natin kung ang naaalala ko lang sa battle to is sobrang dikit. Pero tingnan natin kung kanino talaga yung boto, kanino talaga yung kasi nung live napakinggan ko yung battle nito. I'll go for Dave Denver sa live pero tingnan natin kung may iba yung vote ko sa ganitong review. And so yun, shoutout David Michael Santiago. Huwag natin patagalin. Pamoso versus Dave Denver. Let's go. Na si Dave Denver, unang banat. Dave Denver, pakinggan natin laban to. Yo! Ilang event nilagpasan sa yung request di nakatugon. Dahil sa dami ng problema na hanggang ngayon nakabaon. Pero sabi ko palag ulit, wala namang pinagkaiba yun. Kasi mapabattle rap man o buhay, alam mo mabigat tong dinadala ko ngayon, Motos Game! Yeah! Puntahan agad natin yung estilo na kinopya nitong lame guess. Mula delivery, gestures, pati format, tsaka cadence. Masyado nang halata, tol. Sa yung obra, they can guess this. Kaya wag mo nang itanggi na ikaw ay modta ni Shanty G yan. Di ka pwedeng Okay, so iniba niya yung pinutol ni Dave Denver yung rhymes dun, no? Kasi alam naman natin, sa mga nakapanood na kay Pamoso, marami nagsasabi sa kanya na Apex nga yung estilo, yung galaw, yung gestures. So dun pa lang sa rhymings ni Dave Denver, alam mo, no, kung ikaw yung nanonood ka, napapanood mo si Pamoso, tapos narinig mo yung mga rhymings ni Dave, alam mo na dun pupunta sa Apex Pero binali ni Dave yun. Ginawa niyang Shanty G yan. Okay. Para kota ni Shanty G yan! Di ka pwedeng ikumpara kay Apex kasi yon talagang aral. Ikaw, para kang tanga. Wala kang alam. Pag to ang kalaban, di mo mapagyayabang. Wak ulit binigay mo sight, puta yan ka na naman. Para-paraan. Kasi Ervin Pacalda, mukhang taga-welding ng kalba. Dehins chachamba. Basic ang technique, walang heavy ang tandra. Diba sa Nike si Irving yan ay ending kontrata? Kaya may bago na namang matatapakan. Irving sa anta. Tuloy lang sa Irving lang yaka. Tutal dun madalas ikumpara sarili nito ni brother. Nag-aangas na kaya na daw kong iwanan kaya dat yung rap na lang yung ibinatel. Baka sa akin lang mag-struggle. Ilang paso lang tong rapper. Kaya paano pa hawak ng Wilson kung rounds ko pa lang di na ma-handle? Let's skip bullet. Okay. May pinupunto si Dave doon. Paano pa hawak sa Wilson
kung yung round ko din na ma-handle. So dalawa yung pinupunto niya dito. Wilson na brand ng bola, kaya nga round, di na ma-handle yung round ko. Bola, brand ng Wilson. Tapos yung isang Wilson doon, I think si Raffian. I'm not sure, pero kung paano dineliver ni Dave Denver yung linya na yon, parang Wilson na si Raffian yung tinutukoy niya. So correct me if I'm wrong na lang, pero yun yung yun yung pagkaka-absorb ko dun sa bar na yun. So dalawang two meanings. Wilson na brand ng bola, kasi nga nagsabi siya ng round ko, tapos biglang paano ma-handle lang Wilson. So sa pagkakaintindi ko, si Rafi yung tinutukoy niya dito. Ito pa lang ilang paso lang tong rapper, kaya paano pa hawak ng Wilson kung rounds ko pa lang di na ma-handle? Ano na, skip ballin. Pero ang isiping tiran niya ay dilalagpas sa akin, ako'y nabubuang lang, wow. Kasi nga, he's taller than me, kaya malabong masupalpal daw. New York Knicks, Houston Rockets, pamilyar ba yung Pau? Nate Robinson, kaya kahit anong dakdak ay mabablock ko pa rin yaw. Tangina, kaya kahit anong dakdak ay mabablock ko pa rin yaw. Don't underestimate na maliit. Mawawalang yaka kay Denver. Bugbog sarado tong mga pips. Eksenang gwardiya versus skater. Porkit tinalo ko ng ghost at addict dito sa taller guy, lalabas pangamba ko. Mukhang gising din naman to overnight kasi mukhang poltergeist. Multong nagbabato. Tangina, ghost addict, poltergeist, multong nagbabato. Tangina, Halloween. So, yung dalawang talo niya kasi yung dalawang talo ni Dave Denver sa ngayon is kay Casper tsaka kay 3D . Tama ba? Kay 3D. Tama ba kay 3D? Alam ko tama. So 1-2 kasi si Dave dito. Tama. So si 3D nga tsaka si Casper, kaya multo nagbabato yon. Mukhang poltergeist, multong nagbabato. Tangina, ghost addict, poltergeist, multong nagbabato. Tangina, Halloween. Si John Cena sana yung kalaban kung hindi busy. Kaya sa pinyang binigay, now you can see me. Basag daw ako on screen, kaya may LCD. Pas di lang tumagshot, makukuhanan pa ng LCP. Okay. Puro pang matatalino na banat na itong Sabi ng mga fans netong tanga. Puro pataasan lang ng ihi etong Panghenyo naman. Kasi tandaan mo na sa rap scene, ganyan pa rin yung rap skills pang banban at bano. 32 ka na Ervin, ikay na paglipasan na Chong. Di niya makanta yung kalendaryo ni Mike Swift kasi wala na siya doon. Wala kang ganon. Kaya wag mong iyabang yung 13 years na experience kung hilaw pa at bubot. Ako kailangan subok, mapaharap man o likod. Ito na yung bunga sa last battle. Kung tingin nyo doon pagkabigo, kaya lang naman nalalaglag sa tree kasi masyado lang hinog. Okay. Ngayong pinakitaan ng magarbong atake, kaya ako yung malabong madali. Na kahit doblehin tong wala tong sinabi. Okay. So, round 1 ni Dave. Meron lang ako dalawang napansin. So, kung mapapanood doon ni Dave, ang napansin ko dun sa round 1 ni Dave, no, yung una, medyo mahaba yung mga setup ni Dave sa round na to. Ang haba ng setup niya, tapos pagdating dun sa pinaka punchline, hindi ganun ka-effective. So may mga stutters din si Dave dito sa round 1. So I think yung dalawang flaws ni Dave sa round 1 ay yun yung maghahatak sa kanya dito, or makakaapekto ng malaki sa battle na to. So maganda yung construction ni Dave, maganda yung paano niya ni-deliver. So FRBL days pa lang, gusto ko na yung delivery nito ni Dave. Pero nakausap ko na si Dave sa mga, nagsabi na ako sa kanya na mga yung about dun sa mga previous battles niya.
sa FRBL. Alam na niya, nakapag-usap na kami niyan. Pero dito kasi sa round 1 niya dito, yung mga flaws niya kasi is yung haba na setup, tsaka yung pinaka punchline niya is hindi ganun ka-effective kasi risk kasi yun 'di ba? Naka 4 bar set si Dave, tapos syempre kapag naka 4 bar set andun yung expectation natin na sobrang solid ng ng mga punchline. Pero yung kay Dave kasi dito naka 4 bar set, tapos pagdating sa ika-4 na linya hindi ganun ka effective yung mga punchline niya. So hindi ganun ka effective yun for me. So okay naman sana yung construction ni Dave, yung delivery, so yung punchline kasi pinaka nagmamatter talaga yun sa akin, especially sa mga ganitong klaseng battle rap at Pamoso yung kalaban. Ilang beses ko na rin na review si Pamoso. Hindi niya masyadong nauga si Pamoso sa mga ganong klaseng angulo. So round 1 beatable pa yon. So isang malinis na performance lang galing kay Pamoso. Effective lines lang, effective punchlines lang, pwedeng makuha ni Pamoso yung round 1. So, let's go. Game! Matanda na daw ako. Yung sinabi ni Dave Denver, yun ay irrelevant dude. Matanda ako kaysa sa'yo, kaya nga nakikitaan kung sino yung may veterans move. Game! Siya, si Didi. Tama! Ganto, siya mag-deliver. Maya't maya umaangat kamay. Parang lilipad na eagle. Yung laban mo kay 30, solid bato mong sinalo. Wasak ang tinamo kasi galawan mo pang birdie, kaya bagsak sa tirador. Jokic daw ng Denver, pero yung facial expression tila nalugmok. Kasi di ba palangiti kapag joker? Ba't eto malungkot? Seryoso, ganyan lagi react niya. Normal na ata pang kawawang hilatsa, siya lang yung masaya sa ginagawa pero parang paiyak na. Ganyang itsura, palaban puta, kaya akin niya napansin. Ultimo judging niya sa ibang battle, yung mode niya, naka-battle cry pa rin. Reaction mo, walang takas, yan ay malabong palagpasin. Para kang matandang liker sa Facebook, ang hirap mong pasayahin. Ay, ang hirap mong pasayahin. Pwede kang karakter sa One Piece, kaso role mo doon pang solo. Total sad boy ka na artist, ikaw si Roronoa Zoro. Panayang make face niyang barumbado pag yung punch ng kalaban kalkulado. Ako nakapag make face din pang areglo kasi babasagin ko yung mukha mo. Babasagin ko yung mukha mo. Taktika niyan, hulaan yung angle ng kabattle tapos nun itatantyahin. Pag nakachamba ng punches, titingin sa judges, aba, nakakaaning. Isang suntok lang kaya mong salagin sa isang suntok lang sasalagin sa ilang dosena mong Isang suntok lang sasalagin sa ilang dosena mong tatanggapin, kaya kahit gaano yan kagaling, hindi niya kayang alamin kung paano ko siya papatayin. Predict. Binibilog lang kayo nito, kaya dapat ding usisain. Scammer na fortune teller, parang si Rudy Baldwin. Yang trick mo ay weak kasi tinatalo ka pa rin. Tiputang makata to. Sa susunod, i-predict mo naman yung magiging resulta ng laban mo. Sabi niya ng quarters, kaya anong 30? Dapat thirsty kasi uhaw sa atensyon. Yung crowd nag-react pero di ako against doon. Baka bar sa inyo ang dating. O di lang klaro pagkasabi ng atensyon, kaya di nyo napansin. Tsaka yung mga katulad mong nag-showcase lang ng skills. Yung showcase naging showcase, panay Wex na sasabi. Pwes madadali, talagang masisira yung showcase kung sablay sa eskaparate. Pagtapos kitang biyakin sa bigkasan na kung mismo magtatahi, mga linyahan ididiin, hanggang maging peklat sa'yo yung CS, parang si Sarian Delivery. Bungi kasi to, kaya kahit daanin sa detalye, pangit tunog sa makakarinig. Kaya paano kayo bilib sa mensahe nitong bulok laman ng bibig? Dating line biter pero sa Motus kinagat style ni GL sa tula. Rare yun dude, mala GL tapos bungi yung ngipin, ano yan? Train of tooth? Bistado na yung homie para pag tiningnan mala OG, ayaw niyang paayos yung bungay kasi ipitan daw ng Yossi. Corny? Mas corny ribat mo kay 30, gago. Di ko na kailangan magpapasta, naka-jacket na ako, eh. Double meaning ba yun, Ropa? Huwag kang banu magbiro.
Para saan ba yung hoodie mo, ha? Gamot sa ngilo? Nag-iwan ng tip si 3D. Banatan ko daw ng bara na more on teeth. O tipsy, 3D, sadyang may ngiping napupuruhan. Ganun talaga pag double D. Okay. Ako'y mainit sa pagbabalik kaya nasasabik na. Mapalad ka, tangina ka sa mga kamay ko. Mapapahiya, 3 rounds lalamugin. Tong MC na napagitna at pasensya na, gigil yung pumps. Kaya may DD na masasampiga. Time, pakalong. Tayo na. Apex yung pamoso no? Pati sa time. Ganun. Sa mga, ako kasi, to be honest guys, isa sa mga iniidolo ko sa Apex. So, sa battle rap So, kaya kapag nakikita ko si Pamoso, grabe yung style talaga ni Pamoso, may pagka-Apex talaga. So, natutuwa lang ako na syempre, 'di ba? Basta natutuwa ako na kapag may mga katulad, kasi hindi ko pa kasi napapanood ng live si Apex. Sa FRBL nakapanood na ako doon, and shoutout kay Apollo ng FRBL. Mala Apex din talaga yun. Tangina, grabe yun. Solid kung basta sana mapanood ko ulit si Apollo sana dito sa Apollo sa FRBL kasi may Apollo kasi sa sa Motos So sana yung Apollo sa FRBL lumaban ulit kahit dun sa FRBL lang din, diba? Para may maabangan tayo. Tapos Pamoso, ilang beses natin narinig to. Natuwa lang ako na yung style kasi ni Apex na kukuha niya talaga yan, and ang galing, nagalingan ako doon. So ayun, round 1 may slip up si Pamoso doon, pero I think I'll go for Pamoso pa rin sa round 1. Bakit? Unang-una sa angles. Mas maraming angulo si Pamoso dito compare sa mga na-spit ni Dave Denver. So mas effective din yung mga napiling angulo, yes, mga napiling angulo tsaka yung mga punchline ni Pamoso para kay Dave Denver. So una kong tinignan kasi dito yung performance. Mas nagustuhan ko yung performance ni Pamoso. Mas malinis, 'di ba? Mas malinis all throughout Nagkaroon lang naman siya ng stutter doon sa gitna, pero nabulol lang naman siya doon. Hindi naman siya totally nawala. Yung kay Dave kasi nawala siya, 'di ba? Nawala siya doon. So, tsaka hindi lang isa yung stutters or slip-ups ni Dave. Meron siya sa first half, meron siya sa second half So, kung sa performance, I'll go for Pamoso pa rin ng gahibla doon. Sa effectivity, mabibigat na suntok, effective na punchline tsaka mga angles, tsaka references. Nagustuhan ko rin yung kay Pamoso doon compare kay Dave Denver. Pero hindi naman ganoon kalaki yung agwat, maliit lang. Bibigyan ko ng 7 points si Dave Denver dun sa round 1 kasi yung dalawang flaws talaga na nakita ko is sobrang naka-apekto yon sa performance ni Dave. Yung pagkakaroon niya ng stutters, pagkakaroon niya ng slip-ups, 'di ba? Tapos yung hindi ganoon ka-effective na mga bara, na mga angulo since naka 4-bar set siya. So sobrang nagmamatter yun kasi risk yun risk talaga ang 4-bar set. 4-bar set is risk talaga. So yung kay Pamoso naman, kalat yung mga angles niya. Andun yung mabibigat yung mga suntok niya. Mas maraming angulo. Ano pa? Basta ahead talaga si Pamoso sa round na to, sa round 1. So I'll go for Pamoso sa score na 8-7. Dikit lang siguro kung hindi nagkaroon ng stutter si Pamoso, lalayo tayo. Siguro magiging score is 9-7. Pero mas maganda kasi yung mas kung palinisan lang parehas lang may stutter, pero I think mas malinis yung kay Pamoso doon. Effectivity, Pamoso rin yun, kaya Pamoso 8-7. Dave Denver, round 2. Gang. Inisnitch nila ni Unico ang isa't isa sa kumo. Mga galawang bano. Akala ko ba sunugan yung event? Ba't naglaglagan kayo? Kasi inaambagan daw siya ni Unico. At si Unico, inaambagan din daw nito. Mga katangahan nyo, walang katerno. Nagsusumbatan pa kayo, wak naman kayo pareho. Tsaka ba't mo nilalagdag? Di ba idol mo yun?
Kasi sabi niya kay Ralphson, oh, kung ikukumpara mo estilo ko kay Unico, para mo na rin sinabi na pang flip top talaga ako. Pang flip top talaga ako. Proud pa nga si Lodi nyo. Napaka-stupido! Ako kahit di makapag-flip top, wag lang ikumpara kay Unico. Tanginan to, gusto mo maging ayaw namin, no? Pero kahit isama iyong partner, Noy, malabong sumabay aba. Body bag pati si parking boy, tangina mo, sumakay ka pa. Pero, Parking boy, okay. Yung linya ni ano yun, linya ni Unico yun. tama na nga kay Unico, baka maging kaumay na. Ulul, tangina mo, bakla ka rin katulad niya. Kasi sabi niya sa isa niyang laban, oh, pag rounds mo na, ini-spit mo, parang gusto ko na mag-altab. Di lang kita bibigyan ng job, bibigyan pa ita ng blowjob. Inayak. Mag-best friend na bading. Nakakadiri, mamin. Ba't yan napiling gawin? Kaya wag kang umastang big fish king ina ka, Little Mermaid ka rin. Tangina, dahil sa bakla mo na galawan, makikita ng mga tao kung paano madurog tong tulig. Nanood siya ng gaspangan kasi kala niya si Sardeo at Shaboy maghuhubo ulit. Uli, oh, pinaasa mo. Pero maiba, sabi niya sa interview bago laban ni Wanta, bumuo ko ng mga angle na di pa nababanggit sa mga laban niya. Talagang gago to. Wala kang nauto kasi inanggilan mo din siya ng tigyawat at shabu. Ano bang bago doon? Inulit mo lang mga angle ng kalaban niya. Kaya kay Pams, ako'y wala diyang bilib. Dat isara ang bibig. Kung yung nakalaban mo si Juan Lacy, ikaw naman si tamad mag-isip. Sa 2 angles lang kayang umigot. Katangahan mo, wala nang lunas. Ano pa nga bang aasahan nyo sa pangalan na Pamoso? Meron lang yan 2 butas. Kaya anong sasabihin mo sa akin? Asar ngipin, sabay nameplay? Sino pa ma-e-excite sa speed mo? Puro lang kayo tits sa kadidi para mga pinapalo ni Sait sa TikTok. Kaya di tayo magkatulad na kupo. Kaya di tayo magkatulad na kupo. Sa pagsipat ay ginagalingan. Laging may bagong pakulo. Ganyan pag may pinagkakapihan. Kaya niya daw maipag-ubusan ng multi kay Archer. Malupit na ba to? Puro pilit dala mo. Kaya paano ka makikipagpalitan ng tira kay Archer kung yung skills mo pang Nick Palaso? Tangina. Kaya wag kang umasta-asta na dito, pandayo ka na. Pamoso pero pag bumanat mapapasabi ka ng sino ba yung gago na yan. Ngayong aktibo na sa sagupaan, panisto pag nagkasukatan. Malabong makanti mo, tara dito nang bumingo ka na iho sa malaipo ng asaupakan. Rhyme scheme, yan ba yung arsenal nyong ibinibida? Sa akin easy kahit nakasiting pretty pa. Simili at wittily resisting penny siya mag+10 man sa 40 mo ay mag-50-50 ka. Time. Ako lang banat, Pamoso. Okay, so ayun na pala yung ano. Akala ko meron pang kasunod. So round 2 ni Dave. Paano ko ba i-judge to? Pero yung round 2 ni Dave, malinis ha. Wala siyang stutter doon. Tuloy-tuloy yung mga bar niya, tuloy-tuloy yung speed niya. So, I think mas malinis yung round 2 ni Dave. Kaso nga lang still may hinahanap ako kay Dave kasi sabi ko nga sa inyo, FRBL days, 1-up tournament days ni Dave, nasubaybayan ko, pero syempre andun na yung expectation ko kay Dave na tangina solid na mga bara, solid na mga na linya yung ibabato niya. Pero I'm not sure kung hindi lang talaga effective yung mga linya ni Dave dito kay Pamoso, or hindi lang siya nakapag-prepare ng maayos. Hindi ko alam, pero kilala ko si Dave tangina, alam kong mabigat lometra to. Hindi naman to magkakampiyon kung hindi, 'di ba? So, may nakukulangan ako kay Dave dito.
Inaantay ko yung mga solid na haymakers, solid na mga punches. Pero I think hindi siya ganun lumalapat eh. 'Di ba? So may kulang kay Dave dito sa battle na to. Rounds 1 and 2 kulang yung nakita kong performance ni Dave. Kulang siya dun sa mga mabibigat na bara, mabibigat na punto, effective punchline, 'di ba? So haymakers, dun nakulangan. Dun ako nakukulangan kay Dave. So tignan natin kay Pamoso. Yo. Kalagitnaan ng battle, binatslap ni Casper. Namaga-ata ang puwet. Sanay daw sa palo na fratman pero tara sa labas ang nabanggit. Imbis gumanti sa foul, nalamangan. Kaya pala galit, wala tuloy nangyari na change pad, di kasi nakatabla sa kapatid. Pikunin niyang nakita, tara sa labas ang naihirit. Sumama ang loob sa friending multo nung madaig kanyang fighting spirit. Ibang klase sa pag-asta. Nagmatapang pagkatramdam yung written niya, pabagsak na, kaya nag-aya ka na lang sa labas kasi deep inside na outlast ka. Deep inside na outlast ka. Palibasa pinakitaan, kaya ang gusto pisikalan dun sa ghost. Salita nga lang pinaglabanan nyo nung Casper, hindi ka na tumagos. Sensitibo yan. Sensitibo yan. Paglabas pa lang sa puki ng ina niya, agad nag-angas. Buo pala loob, pagbatang baras, nung pinalo siya sa puwet ng kumadrona, bumulong. Tara sa labas. Magpapalo din sa puwet ang mission, magnanakaw na hambog. Palibasa ang inggit sa angat ng Wilson, kaya ayaw patalbog. Makata na makitid, ang wak ng mga lyrics, di naging smooth kanyang takbo kasi panay rough laman ng isip. Para sa Yossi at RC, yung tito ni Rafian makakapatay mga pare. Yung tito naman ni Dave Denver nagtatampo pag may kasama siyang babae. Hanga na sana ako sa tapang mo, no doubt. Kaso pag nagpapapasok ka daw ng chick sa bahay nyo, yung tsuhin mo nag-walk out. Parang napipilayan kanyang tito pag nasa likod niya si Platito habang bumabatil. Akma yung bara ni Kayram dito kasi kawawa naman yung uncle. At kaya naman pala laging may malungkot yan na angle kasi minekos-mekos siya ni Tito, parang Indiano na vlogger. Sobra na, change topic na. Sabi niya sa laban nila ni Dop. Kaya akala ko ba sanay sa sunugan, ba't di nagawang ma-Lucifer? Lucifer? Si Fernie ba tinukoy mo sa multi mo? Ang cute nito. Ginamit na yun kay Fernie nung unang laban nila ni Unico. Biruin nyo, hawig daw ni Santino pero pabibo, diboto na masama. Lucifer na yon, tapos dinakaw mo pa? Demonyo ka talaga! Sinasabihan na nga si Unico magnanakaw, panay ka pa. So, ayun yung pinagkaiba ni Dave Denver tsaka ni Pamoso. Si Pamoso kasi rounds 1 and 2, pinakita niya yung pagiging well-rounded niya. Nagsisingit siya ng mga jokes, nagsisingit siya ng mga light lines, yung mga magagaan na linya, pero yung pinaka use nun is jokes, no? So ayun yung pinagkaiba. Kay Dave kasi seryoso no? More on seryoso. Tapos hindi ganoon ka effective yung mga punches, hindi ganoon kabigat. Yung kay Pamoso naman, hinahalo niya. May mga seryoso, may mga jokes, may mga magagaan na linya, tapos ang pinaka purpose nun is para maging effective yung jokes na bibitawan niya. So yun yung pinagkaiba nila. And yun, mas naging klaro lang sa round 2. Sa round 1 kasi medyo dikit pa. Sa round 2 mas naging klaro na. So tingnan natin. No, pero pabibo, diboto na masama. Lucifer na yon, tapos dinakaw mo pa? Demonyo ka talaga! Sinasabihan na nga si Unico magnanakaw, panay ka pakupit sa kanya. Porket wala ka na maisipan na pang-abante, kumikbak ka na. Para makarni ang kalaban, paparatangan, pira-piraso ang mil nila sa tundo. Mas broke kang matuturing, king ina mo, kasi kahit pastil, pinapatos mo. Karne, pira-piraso, pastil, hinimay ko lang. Kung nilawan mo si Doc alias Pita, ibahin mo handa ko pag nag-pay off. Siniserve kong beef, mainit, yung sayo pambatang flavor. Patikim pa lang to boy, wala pa yung pangmamang main course. Kaya kung na-food trip mo yung Pita, malabo tong shawarma vendor. At kung usapan lang ay gutom, patay ka sa kalabang inihain. Kasi tong tindero naka-day off, wala kang kakainin sa akin. Galing!
Tangina, malinaw. Malinaw, round 2 Pamoso yon. Sobrang ganda ng mga references niya. Ang ganda nung basta, ang ganda nung yung pastil, hinimay ko lang, ganda nun. Ang galing nun. Shawarma vendor, wala kang naka-off yung vendor, wala kang kakainin sa akin. Ang ganda nun. Yung Raffian, Wilson Padalbog, tapos yung utak mo Raff. Basta yon yung kanina. Ang galing ni Pamoso dito, guys. Mas effective talaga yung mga angulo ni Pamoso dito. Mas effective, mas well-rounded siya. Pinakita ni Pamoso dito na yung pagiging well-rounded niya, which is yun yung wala sa ano lang na to, sa battle lang na to, hindi ko sinasabi sa mga past battles ni Dave is ganun din siya. Hindi, dito lang. Sabi ko nga sa inyo, may kulang sa performance ni Dave na hindi ko ma-distinguish kung kulang ba siya sa preparation or hindi lang ganun ka-effective yung mga punchline ni Dave Cara kay Pamoso, 'di ba? Or may kulang sa something, 'di ba? Pero sa delivery, sa performance, wala tayong question doon. Delivery ni Dave, okay yun. Pero kulang lang talaga sa mabibigat na linya yung baon niya. So, yung round 2 ni Dave, bigyan natin ng dahil malinis naman yung performance niya, bigyan natin ng 8 puntos si Dave dito. Pero yung kay Pamoso po siya, ibang Pamoso yun. Yung jokes niya, sabi ko nga sa inyo, nagbibitaw si Pamoso ng light lines para, ang purpose nun is para maging effective yung niya, yung pinaka-joke niya. Tapos yung mga references, yung mga angulo, sobrang kalat talaga na hindi mo alam kung saan tumatama. Pero alam natin na direkta yon. Galing. So, performance, bigyan natin ng 9 si Pamoso sa buong round 2. So, it's a 9-8 in favor of Pamoso. Rounds 1 and 2, nakuha na ni Pamoso yon sa dikit na, round 1 dikit yon 8-7. Pero round 2, I think malayo yung naging agwat nun, pero binigyan natin ng 9-8 na score. Siguro kung pointing system yung gagamitin natin, I'll give 7.5 para kay Dave, tapos 9 points kay Pamoso. 9 versus 7.5 lang dapat yan. Pero since hindi tayo gumagamit ng pointing system, ni-round up na lang natin 9-8. So, yun. Para lang makita nyo na yung sinasabi ko na malayo yung naging distance or naging gap ng round 2 ng dalawang MC. So, 8 and 9, 17 points para kay Pamoso. 15 naman kay Dave. So, 1 and 2 Pamoso na yon, pero 2 points lang naman yung ahead, 'di ba? Tignan natin si Dave sa round 3. Pakinggan natin. Banat, Dave Denver. Pakinggan natin. Magde-December na. Pero di ako magre-reference ng bonus. Masyado nang gamit yan. Pero pwede rin naman Christmas Carol. Kaso baka hindi na ma-reach yan. Ma-reach yan? Christmas Carol, bobo ka. Speaking of pamasko, pagtapos mo daw tumibag at mag-take out sa binyag ng anak ni Nego, di ka na makita. Sarap ipahiya niyan sa gitna. Kaya pala nagbalot-balot ka nun. Kasi lalayasan mo bigla. Puta, imbes na abutan, hindi ka na naabutan. Yung bata, iniyakan ka pa. Hayop ka, inindyan mo na, sinibatan mo pa. Tinarantado mo yung mag-ama. Kaya pati inis ko, kuhang-kuha niya. Anong pangalawang magulang yung ninong? Tanga sa pagiging magulang, unang-una ka. Pero change topic. Kasi tinanong siya ni Luns kung sino mga nag-influence sa kanyang foreign rappers. Sumagot to ng idols, si Eminem, si Bone Thugs. Si Bone Thugs! Tangina mo, solo ba yun? Paring Ervin, what's that? Pupompyangin kita pag sinabi mo solo artist din yung 187 Mobstars. Nakaka-bad trip ka po. Ba't sinasali pa to? Kahiyan ka sa liga, tignan mo pati si 3GS nagagalit sa'yo. Kaya Okay. tangina mo! Tapos sasabihin mo 13 years ka na dito. So, ayun sinasabi ko sa inyo, guys. Kaya ni Pamoso maging well-rounded na MC. And 1 and 2 kasi hindi natin nakita yun eh.
no? Hindi masyadong showcase ni Dave yung pagiging ganun niya. Tingnan niyo sa round 3, pumalo yung joke na yon. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo. So, round 3, malakas to. Pakinggan natin. Tignan mo, pati si 3GS nagagalit sa'yo. Kaya tangina mo! Sasabihin mo, 13 years ka na dito? Pabibo na walang breeding. Baka pan 13 laman ng utak kasi yung salitang solo. Di mo alam yung meaning. Magkaiba yung solo sa grupo. Dapat pa bang paliwanag yun? Biruin mo, kailangan ko pang i-call back Banat ni Saki para malaman mo lang yung tawag doon. Tangina, ba't kasi tinapat mo ako sa halimaw doon ng Suprema? Wala namang galaw chong. Pwede naman doon sa isang basta sabaw yun. Tangina, kahit subukan sindakin, di mo magagawa to na matakot. Huwag mo kong angasan porkit sa online nagpaparapol ka ng palabok. Pinakinggan ko kanta nila ni GK. Yung hook niya doon tunog bubuyog. Ang pangit ng quality. Sino bang arranger mong putang ina ka, si Jollibee? Sa social media, flinex ni Gago. Title, determinado. Nung narinig ko naman yung chorus, tangina, naalala ko yung Remember Me ni Renz Berano. Kahit magkumparahan, lalabas na waktong P. Kung yung track mo, tunog bubuyog, question sa akin, Bumblebee. Ay, di pala track si Bumblebee. Paano ba yan? Pasensya kung sablay yung paandar. Sakyan nyo na lang. Napanood ko laban na ito sa bahay katay, sabi niya dun, oh. Panood kita sa drive-by. Ba't kalimutan si Boyat? Ba't kalimutan si comment? Utang ina ka, ano yun? Di totoo? Sige, search nyo, Pamoso versus Yolab. 7 minutes, 44 seconds, puta lap trip siya dun. Pati sa palo ng beat, di kayang sumabay, puta awit ka chong. Lagi ko daw banggit yung prat namin. Sige, aminin ganon. Kaya itong sablay sa palo, may DA ngayon. Tangina, ito na ba yung pambato ng Norte? Pinagtitiripan lang. Asar talo na to, pre, para bang iiyak na. Siya ay sweep all 3, hindi masisilat yan. You put this T on P, kaya masisibak yan. Nagjo-jokes man paminsan-minsan, may bit-bit pa rin madiin pa. Lakas round trend, Dave. Alug ka. Ano pa mo, susagot pa. Yung transition parang palit venue kasi sa bar pa rin ang punta. Kaya Pams, di tayo magkalibel. Magkaiba tayo ng kaliber kaya sa payabangan wala rin. Laking syudad sa laking bundok, magkaiba tayo ng hangin, Pamoso. Balang araw magiging Pamoso ka rin. Yan ang sambit ni Luns na sa isip ay palaging dala. Pero pagtapos kitang ipahiya all 3 rounds, Pamoso, papayag ka bang makilala ka pa? Dito ka ang back. Pero tong pussy ay nakatanggap ng beach slap. Ito'y warm up ng Didi bago sumumpa ng 1 minutes. Okay. Strongest round ni Dave yung round 3. So, ang ganda nung power, no? Ang ganda nung energy ni Dave. So, ito yung kung hindi nyo pa nagigets yung tinutukoy ko sa 1 and 2 ni Dave sa rounds 1 and 2 ni Dave, di ba? Meron ako sinasabi doon. Kung hindi nyo pa nagigets, eto na, nagpakita na yung Dave na hanap ko. So, yung mga jokes na quality, pasok di ba? Yung mga punto, pasok. Sabi ko sa inyo alam kong may mas malakas na Dave Denver, pero ang hindi ko lang maintindihan bakit hindi natin nakita yun sa 1 and 2. Pinakita niya pa sa 3, which is late na, 'di ba? Kasi depende na lang kung magcho-choke si Pamoso sa round 3, pero I think malabo 'yon. Kitang-kita sa body language ni Pamoso na sobrang prepared siya dito. So Dave Denver, strongest round niya yung round 3. Hindi ko na iisa-isahin yon, pero tangin na ito yung pinakamalakas na round ni Dave. Andun yung mga quality jokes, effective jokes, yung mga bara. Nagsimula ng pumasok yon, nagsimula ng maging epektibo yon. So yung sa performance din, ito yung pinakamaganda, ito yung pinakamalakas na stage presence, energy, power ni Dave. Solid na round 3, pero late Kung ito lang sana yung pinakita ni Dave na performance sa 1 and 2, possible na tabla pa yung 1 and 2 'di ba? So, tignan natin. Respect kay Pamoso.
Pakinggan natin. Banat, Famoso. Gilas. Yo, tinakasan ko daw yung pamasko ng inaanak ko. Tangina, nagmamagaling. Ba't mo ba dinasabi yan dito? Bakit mamamasko ka rin? Yeah, game. Hindi daw kayang mag-advance sa tour na ni Casper. Parang tanga. Paalala lang, nakapag-semis siya, ikaw nung quarters, laglag ka na. Semis na sana. Kaso winord play mo yung velocity sa velocity. Naaning ka na gago. Malagim na pala mo, nakakatawang naglagay ka ng W na walang ka pa rin ng panalo. Yung slow pace sa pagletra pa nagwagi. Ikay naiwan sa karera at agarang nagape pagkat bilis mong pinakita, pilit, parang nagmamadali. Di nakahabol sa labanan. Tila mabagal yung velocity nung nakaraan kasi ginamitan mo na ng 2 lane pero yung third di mo nalampasan. Aminadong nag-i-starter pero pampanalo mga bara kong likha. Sa mga talo mo wala kang choke pero sa laban mo giba. Nilalampaso ng di nagkakalat. Sa palakasan bumira, ikaw ang patunay na di porket malinis ang performance ay makakadumi na. Okay. Ganda nun. Makakadumi na. Undefeated sa Safe House FRBL, dating liga nakatoka. Venue ng Ekisan, nilalait sa kanyang mga linya at mga boka. Pagdating sa Got Bars, 2 talo. Aba mahina ka na tropa. Di ba clothing shop din yun? Ba't di ka makaporma? Kaya sa Motos na nagbababad kasi dito daw solid yung tulong. Simula nakuha niya yung 1-up sa flood. Di na ulit lumusong. Kasi inalok siyang i-battle si Lord Manuel. Kaso di pumalagyan takot. Ikaw lang yung kilala kong cocksucker na urong bayag sa manok. Nakasampa sa mataas na paaralan pero sa prep nag-alangan. Weak to na kalaban. Kaya paano ka nagsekundarya ko yung LM nga di mo nadaanan? Okay. Panay alibay at reason bagi. LM, so Lord Manuel. So nakarating familiar naman ako doon kasi nakausap ko naman si Boss Rayan about doon. Tsaka si Lord Manuel mismo nakausap ko na may battle nga daw sila dapat ni Dave Denver. So champion versus champion po 'yon. FRBL 1-up 2 Dave Denver versus FRBL 1-up 3 champion na si Lord Manuel. So sa mga hindi pa nakakaalam, si Dave Denver po wala po siyang talo sa FRBL. Nag-champion po siya doon ng walang talo at hanggang sa nag-battle yung Apollo. Panoorin niyo yung Apollo versus Dave Denver sa FRBL. Tangin na sobrang ganda ng laban na yun. Kaso nga lang may starter si Apollo doon. Kaya magandang laban yun kasi yun sabi is Rookie of the Year si Apollo noon. Tas si Dave kasi nag-Rookie of the Year siya nung previous year eh. So ang ganda nung battle na yun. Kaya yun, napanood ko rin yun ng live. Kasabayan nyo ng FRBL 3 finals, yung R-Zone versus Lord Manuel. So yun, panoorin nyo yung battle na yun. Ako na nagsabi sa inyo, hindi masasayang oras nyo. Maganda yung battle na yun. At na-review ko na rin yun. Pwede nyo i-check. Pero sa prep nag-alangan. Weak to na kalaban. Kaya paano ka nagsekundarya ko yung LM nga di mo nadaanan? Panay alibay at reason, bagito, mali yun. Panay alibay at reason, bagito, mali yun, Brad. O alam mong wala ka pa rin ligtas kahit nakitaan ka ng fear of God. Oo, natakot kay Lord na madamay yung may sakit ng tatay kaya tumakbo na talaga. At ang gago ang tanga. Imbis ilapit yung karamdaman ng ama, lumayo siya sa ama. Oo, parehas kayong champion. Pero di mo kinagat yung hamon kasi meron kang malambot na panga. Anak ng pating halatang takot madapa sa Lord nga. Sa Lord nga nangatog ka agad sa Diyos pa kaya. Kaya wag kang magtaka. Okay, Diyos. Ang recent champion ng 1-up, yung 1-up 4 si Diyos. Na sa akin ka binagsak ng Christian para level mo mag-apoy pa. Iba init ko sa underground, sinego nga natusta, tinanggihan mo yung Panginoon, natural sa impyerno ka napunta. Kahit manalangin ka pa, Dave, tanging mararamdaman ay pain. Ngayong kaharap mo'y mala apex na predator, di ka masasalba ng prey. Gusto niya mangyari to sa flip top, nahihibang na tong champion. Sa pangarap mo, di ka nag-ingat, sige magsisi sa iyong hamon. Kaso pag tumama aking quick punch, ay hihiga kapag umayon. Sleep paralysis sa iyong dream match, mahihirapan kang bumangon.
At kung paligid ang panaginip mo ay itim, huwag ka na pare magtaka. Kasi dahil pagising mo madilim pa rin kasi nasa body bag ka na. Nice. Ang dami niya para sa laban. Lakas. Ang lakas din ng round 3 ni Pamoso. And I think yun din yung strongest round niya. Ang galing, ang dami niyang sobrang kinalat niya yung angulo about dun sa mga FRBL champs, Dave Denver, Lord Manuel, Joss. Tapos yung angulo na tumanggi si Dave Denver sa laban kay Lord Manuel kasi basta yung angulo ni Pamoso dun na natakot na ilapit yung ama dun sa yung may sakit kasi yung yung father ni Dave that time. So yung ama niya, yung tatay niya, tapos ama na Lord Manuel na Lord. Tapos yung Diyos. Ang ganda ng pagkakakabit-kabit ni Pamoso sa mga ganong linya and nagustuhan ko yun. So strongest round din ni Pamoso yung round 3. Strongest round din ni Dave Denver yung round 3. Ang hirap kasi ang ganda na yung hinahanap kong Dave Denver kasi is nagpakita sa round 3. Tapos yung hindi ko inaasahang Pamoso naman nagpakita sa round 3 kasi consistent na si Pamoso sa 1 and 2 eh. 'Di ba? 1 and 2 consistent siya. So ako nag-expect na lang ako ng same performance kay Pamoso. Kaso nag-exceed si Pamoso dun sa ina-expect ko. Andun yung mga sobrang solid na mga linya, sobrang effective na mga punches, na mga angles, na mga references. So mahirap mang ibigay yung round 3 kasi sobrang dikit, pero mas matimbang, mas mabigat yung ginawa ni Pamoso doon. So kay Pamoso ko bibigay yung round 3. 10 points for Pamoso doon. Nagustuhan ko yung performance, real talk. So yun, nag-iba yung natin dito, nag-iba yung vote natin kasi sabi ko nga sa inyo, yung live binoto ko si Dave dito. Wala, parang mas naintindihan ko lang si Dave that time. Pero nung pinanood ko dito, marami pala siyang kulang, no. Daming kulang talaga sa performance ni Dave. Tapos Pamoso naman, nung live, akala ko hindi ganun ka-effective yung mga linya na binibitawan niya. Kasi syempre sa live bawal ka mag-pause, bawal ka balik, 'di ba? So dito mas naintindihan ko na mas mabigat, mas malaman, mas effective yung mga angles ni Pamoso dito laban kay Dave. So, yun, 10 points kay Pamoso and 9 points para kay Dave. So ang naging performance ni Pamoso dito is paangat, 8, 9, 10. Diba? Nakita nyo yung score, 8, 9, 10 yun. So 27 points para kay Pamoso. Kay Dave naman, meron siyang 7, 8, tsaka 9. Paangat din, pero nagkulang siya sa effectivity sa mga angles na alam mong tatamaan talaga si Pamoso ng solid. Yun yung naging kulang ni Dave sa battle na to. So 7, 8, 9, I think that was 24. So 27 to 24, 3 points lang, all 3 rounds, Pamoso. Battle League, Sinag 2. Ay na, panalo kayong lahat doon. Mag-ingay pa kayo isang beses para sa Ito gusto kong magpasalamat muna. Salamat. Sana ma-reach. Ano mang problema. FRB. Congratulations din. 3-2. Mag-ingay para kay Pamoso. Shoutouts kay Dave Denver. Para kay Pamoso. Shoutouts kay Dave Denver. Okay, so Pamoso yun, 3-2. Pakinggan natin, judges. Shoutout sa rin Titots TV, Judge Dinan. Uy, gagi, may shoutout tayo dun. Nice. J. Tayo Parts, Team Misha, Wing Padilla, Elbor, Mariel, Mercury Panbel, si Bogologoy, Isa Eliamil, Naka Family, Akong, Dave Corin, Siyempre, shoutout ko lang kay Sir Nico Mar, sales, ako si Angel. Salamat. So, nakakatahan ha. Dikit yung tatlong rounds. Third round binigay ko kay Dave Denver kasi hindi na lumalanding yung mga, para sa akin hindi na masyadong lumalanding yung mga suntok ni Pamoso kasi
dahil siguro sa stutter, nawawala, hindi makakuha ng magandang momentum. Okay. First tsaka second round, yun yung binigay ko kay Pamoso. Siguro nagka-atal lang sa kung sinong, hindi ko alam kung sa construction ng setup o pero mas kamalanding ng tama yung kay Pamoso sa totoo first yun. 2 rounds. Pero sobrang dikit nun, sa sulat halos parehas lang. Nagka-atal lang kung sino yung mas naging effective. So, 1 and 2 Pamoso, third round, Pamoso. Yo, Eds, Tacoma. Isa ako sa mga bumoto kay Pamoso. Sobrang dikit na laban. Yes. Classic yun. Round 1 binigay ko kay Pamoso. Konti lang. Round 2 para sa akin. Tabla. Round 3 para sa akin malinaw yung kay Dave. Kaso parang tabla talaga siya para sa akin. Kaso mas maikli o mas malakas yung mga suntok ni Pamoso para sa akin dahil talagang rumerekta kay Dave. Yes, totoo yun. Pero mas siguro dahil nag-expect din ako kay Dave na comeback niya to, kaya siguro ganun. Pero sobrang dikit na dikit lang, kahit sino pwede manalo doon, Pamoso. Props kay Dave, lakas pa rin. Totoo yun. Yo, Espero, Tacoma. Isa ako sa mga bumoto kay Dave. Round 1 binigay ko siya kay Pamoso. Kasi feel ko yun yung pinakamalakas ni Pamoso. Pero hindi mahina yung kay Dave dun Mas nag-stand out siya dun dahil siguro sa pwede natin sabihin tabla sila dun sa written, pero yung diction ni Pamoso mas buhay, mas lively, mas buhay yung niya, yung delivery niya. Tapos pagdating ng round 2, kwela sila parehas dun parehas sila may lumalanding na jokes, na bars, pero nakikita kasi dun yung yung dumi ng performance ni Pamoso. At pagdating ng round 3, mas nakita ko yung dumi ng delivery ni Pamoso na sa ganung dikit na laban, tapos hindi naman buong battle maingay yung crowd Kumbaga may mga tahimik talaga na moments. Kaya kapag nag-i-stutter siya, litaw na litaw. Kaya binigay ko kay Dave yung round 2 and round 3. Dave. Okay. Yo, Casper, isa ako sa bumoto kay Pamoso. So round 1, napakadikit ng palitan nila doon. Pero para sa akin, siguro lumamang lang ng baka isang punchline lang na o dahil na rin nahuling bumanat si Pamoso, kaya mas feeling ko mas may tumimbang na lang siya na bara o mas lumamang siya ng konti doon. Tapos round 2 ganun pa rin. Para pang recency bias na din talaga, pwede magkamali ako pagdating ng replay. Pero para sa akin ay yung mga moment na yun, feeling ko kay Pamoso yun. Tapos round 3, mas tingin ko ganun pa rin naman yung energy ni Dave. Mas feeling ko mas bumabala yung level ni Pamoso, kaya mas umangat si Dave sa laban. Okay. Sa round pala na yung Pamoso. Okay. Yo, Joes, isa ako sa bumoto kay Dave Denver. Round 1 ko Pamoso, round 2 ko Dave Denver. Dikit lang since nag-joke sila. Tapos round 3 ko, binasi ko, okay yung punches ni Pamoso, okay din yung punches ni Dave Denver. Pero since mas maganda yung aggressiveness, delivery ni Dave Denver, mas para sa akin mas tumatak siya. Iba pa rin talaga yung delivery, mas dadaling ka talaga yung delivery mo. Although magaganda yung linya ni Pamoso kung hindi niya na-deliver na maayos. Hindi naman sa mahina, pero solid yung mga linya niya. Siguro kulang lang sa aggressiveness para tama. sa akin. So ayun, 2-1, round 1 Pamoso, round 2, round 3 ko, Dave Denver. Si Joss. Dave Denver yung vote niya. So, ayun. Wala na tayo masyadong i-comment pa sa after ng battle. So, shoutout kay David Michael Santiago. Shoutout sa'yo, boss. Sana maabutan mo. Sana active ka pa sa channel natin. Pamoso versus Dave Denver. Ako, personally, all 3 rounds binoto ko si Pamoso. Bakit? First 2 rounds naman, most of the judges binigay nila yung round na yon kay Pamoso. Pero ako kasi round 3, most of the judges naman binigay nila yun kay Dave. Sabi ko, di na ako mag-explain pero ayun, pero round 3 kasi sabi ko nga sa inyo, yun yung pinakamalakas na round ni Dave. Yung hinahanap kong Dave Denver nagpakita sa round 3, pero ang ganda lang kasi ng mga angulo ni Pamoso doon, kasi nga relate ako doon. Alam ko kasi yung kwento nung Lord Manuel versus Dave Denver, kasi nga nakausap ko si Lord Manuel before nung laban na to, kaya medyo relate ako doon. Mas naiintindihan ko yung mga bara, kaya siguro yun yung
isa sa mga dahilan kung bakit mas nagustuhan ko yung round 3 ni Pamoso. Pero sobrang dikit talaga. I agree kay Eds na sobrang dikit ng battle. Pati kay Katana sobrang dikit. Pero yun. Ako personally 3-0 yon Pamoso, pero hindi ibig sabihin na malayo yung agwat nun. Sobrang dikit nun. Okay? So yun, big shoutout kay David Michael Santiago, and sana mapanood mo, sana nagustuhan mo yung review ko dito, and kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.